Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Sagittarius sa relasyon, sa iyo, at sa person mo. Sa uli, kukuha ako ng charms. Itong card na ito ang nagpapahiwatig na may mga sitwasyon sa buhay mo na dapat mo nang nakakamit kasi deserve mo ito. Pero sa ngayon, nagkakaroon ng delay dahil na rin sa mga desisyon or sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Yan yung card mo para sa relationship. Kuha pa tayo ng iba pang cards para sa clarity. Paalala guys, para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan, mga ganito yung kailangan natin. Ibig sabihin ng unang card na ito ay nagkaroon ka na ng inspirasyon para masolusyonan yung problems mo. Itong silent ang nagsasabi na may mga problems na dumating sa buhay mo na sinarili mo lang kasi alam mo na kaya mo ito na masolusyonan. Itong erupt naman, may sitwasyon na nagpapakulo ng damdamin mo or nagpapainit sa ulo mo dahil sa meron kang nalaman sa relasyon nyo or sitwasyon. May mga taong humahanga sa'yo dahil sa lakas ng loob mo. Kasi ang totoong deserve mo ay yung mga karapat-dapat sa mga bagay na tiniis mo at isinakripisyo. Isang card pa yung kailangan natin. Ayan, ito, intense. Yung positive energy mo ang mas dama ng mga taong nasa paligid mo. At saka ito rin naman yung ibinabahagi mo sa kapwa. At saka kung malayo ka, ito yung feeling na nahihirapan kang i-control kasi hindi mo makumpronta yung person. Kaya mas lalong nagiging intense yung damdamin mo. At saka karamihan ng cards mo ay very positive na makakamit mo yung deserve mo. Single ka man, nasa relationship, or anuman ang sitwasyon na pinagdaraanan mo. Sa tarot cards naman natin alamin kung ano pa yung ibang detalye. Ito naman yung tarot cards para sa relationship mo. The Judgment, Two of Wands, at Four of Cups. Sa cards mo na ito, meron kang desisyon na gagawin na magiging positibo sa buhay mo. Ibinigay ng universe kung ano yung kahilingan mo na magkaroon ng improvement sa buhay. Pero nakakaramdam ka pa rin ng kalungkutan or na-miss na pagkakataon. At dalawang cards na nagsasabi niyan. At ang advice ng mga cards ay yung bang matutong makontento sa mga desisyon na nagawa. Kasi hindi naman lahat ng desisyon mo ay negative ang dala sa iyo. Ano man ang achievement na makamit mo, makaalala at saka magpasalamat kay God. Sa career or negosyo, mayroong blessings na darating. May hirapan ka kung ano yung pipiliin mo. Yung mag-improve ang negosyo mo or manatili na lang sa kung ano yung nasimulan. Ang ilan naman yung career mo, dalawa yung pinagpipilian mo. Yung ma-promote ka or mapunta ka sa ibang lugar. At kapag ganitong desisyon ang gagawin mo,
mas mag-focus ka lang sa sarili mo, hindi sa kung ano yung opinion ng iba or kung ano yung nangyayari sa iba. Yung bang kung ano yung mga importante or kung ano yung kailangan mo sa buhay. Para sa ilang single, kahit na maraming person na nagkakagusto sa'yo or meron ka mang nakarelasyon na iba, meron pa rin talagang bukod tangi na person na hindi mo makalimutan. Maybe crush mo itong person na ito or dati mo siyang nakarelasyon na tingin mo walang makakahigit sa kanya. Itong mystical card mo muna ang basahin natin, na ang advice sa iyo ay maging positibo, magtiwala at saka isipin mo na merong magandang dulot sa buhay mo, yung mga good or bad na nangyayari sa iyo. Kailangan mo magpatuloy kasi lahat ng nangyayari sa iyo ay nakatadhana at saka nasa proseso. Huwag mong hayaan na matangay ka ng mga negatibo kasi yung mga problems mo ay pansamantala lang. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo pero kapag nag-usap na kayo, huwag kayong magsisihan. Pag-usapan nyo kung ano yung solusyon sa problems. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon ay nalaman mo na merong iba pa na karelasyon yung person mo bukod sa iyo. Basahin ko muna itong card mo sa iyo. Pangalawang card mo na to na nagkaroon ka na ng paraan para makaalis sa mga negatibong sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Marunong kang makisama. Minsan nahihirapan ka ng unawain yung sitwasyon pero ito yung nakikita mong paraan para magkaroon ng solusyon yung problems mo. Pero hindi ka nabibigo kasi tama yung mga desisyon na nagagawa mo kasi ito yung paraan para maprotektahan mo din yung sarili mo sa mga negative. Itong illusion naman, maingat ka sa mga desisyon or hakbang na gusto mong gawin sa buhay mo. Itong next card naman ay malaki ang potential mo, lalo na't ang ilan sa inyo bata ka pa. Marami pang oportunidad na darating kaya huwag mong isipin na meron kang mamimiss. At ito yung dapat mong pairalin sa buhay mo, yung pagkakaroon ng balanse para magkaroon ng contentment at saka makumpleto mo yung mission mo sa buhay. Sa mga cards mo, kung walang clarity, dito nagkaroon na. Kumbaga, masusolusyonan mo yung mga problems na darating sa iyo. Kumbaga, nasa final stage ka na ng mahirap na problem na pagdaraanan. Yan yung mystical cards mo. Habang hinahanap ko pa yung tarot cards, ipagpatuloy na natin yung patungkol sa relasyon. Sa mga nasa relationship, kaya nagkakaroon ng disagreement kasi mayroong person na hindi kontento. Ang ilan naghahanap ng perfect partner. Ang tanong, perfect ka rin ba? Ito yung cards mo. 7 of Swords, 4 of Pentacles, at Knight of Swords. Kung nasa ibang bansa ka, biglaan ang pag-uwi mo sa Pilipinas. Matagal mo nang pinagpaplanuhan na makauwi kasi meron kang haharapin na person. Ang pag-uusapan nyo patungkol sa financial. Pinapakita rito yung galit mo kasi marami kang tiniis sa mga bagay na ayaw mo naman pero wala kang choice kundi gawin. Alang-alang ito para sa family mo, sa person mo, or para sa improvement mo din. Sa financial, nakadalawang cards ka na maraming blessings na darating sa iyo. Ang warning lang sa financial, maling tao yung pinagkakatiwalaan mo. Pagkatiwalaan mo yung sarili mo, kasi kita mo yan.
Itong person na to kaya hindi pwedeng pagkatiwalaan kasi yung kita mo siya lang yung gumagamit or gagamit nito. At saka mawawalan ka rin ng financial at meron ding magnanakaw na pinapakita rito sa cards mo. Kung nangyari na ito or hindi pa, yung financial mo ngayon, protektahan mo, pahalagahan mo. Idagdag ko lang na yung person na manlilin lang sa'yo sa financial, wala siyang konsensya. Kasi itong person na to, iniisip niya yung sarili lang niya. Yun yung tama sa tingin niya. Sa relationship, nakadalawang cards ka na para sa betrayal. Mamanipulahin ka pa ng person para mapaniwala ka na walang lokohan na nangyayari. At saka sabihin ko sa iyo para makapag-ready ka na merong person na iiwan yung relationship or pinagpaplanuhan na ito. Timing na lang ang hinihintay niya. Sa mga single, may potential person kang makikilala na mati-turn off ka kaagad kasi minamanipula ka niya. Ito yung card ng person mo na kailangan niyang i-release kung ano man yung puot or galit niya patungkol sa money. Maybe dahil nga sa connected na ito sa cards mo, nalaman mo na merong hindi tama sa relationship niyo patungkol sa financial. Kaya kahit dito, pinapakita yung strong energy or naiisip niya sa nangyayari sa inyo. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo at saka ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. Kung bakit ito yung ipinapakita ng cards, ito na yung message ng guide mo. Ini-interpret ko lang sa iyo, lalo na kung makaka-resonate ka. Iniiwas ka ng guide mo sa unhappy na sitwasyon. Sa mga single, ang ilan sa inyo hindi mo pa rin makalimutan yung past person mo kaya hindi ka nag-welcome ng bagong pag-ibig. Yung mga kagustuhan ng person mo nagkakaroon na ng katuparan, nagiging pabor na sa kanya yung kapalaran. Connected na ito sa card mo, di ba nga ang ilan sa inyo? Biglaan ng pag-uwi mo. Ito yung danger na sign para sa person mo. At ito na yung simula sa mga desisyon na nagawa niya na kailangan niyang harapin sa mga naging resulta. Itong invest kasi nga merong panlilin lang sa financial. Kaya kung ano man yung mga bagay na panluloko sa financial, kailangan niya maibalik. Pero mahirap gawin yon para sa kanya. Itong the death ang nagsasabi na kailangan niyang tiisin kung ano man yung mga nangyayari sa buhay niya. Malalagpasan naman niya ito eh. Pero base sa cards, hindi dyan natatapos yung trials na mangyayari sa person mo. Sana piliin ang person mo yung mabuti para maganda yung magiging balik sa buhay niya. Mas makakabuti na huwag pilitin yung sarili sa sitwasyon kung ayaw talaga para walang taong masasaktan. Ang ilang single, meron kang bagong potential person na makikilala pero hindi mo kalahi. Ito na yung card ng person mo. The Fool, the Wheel of Fortune, Two of Cups. In reverse. Magkakaroon ng fresh start sa person mo. Kasi lahat ng minamanifest niya ay nagkakaroon ng katuparan. Umaayon sa kanya yung kapalaran. Yun yung nasa isip at pakiramdam ng person mo. Pero matatapos ito once na nalaman na yung katotohanan. Naka-4 na kasi na cards para sa panlilinlang at saka betrayal.
Sa kalusugan, 2 cards na para sa pregnancy. Ang ilan sa inyo takaw sa aksidente, kaya kailangan ng dobleng pag-iingat. At saka sa physical contact, pinag-iingat din ang ilang Sagittarius sa disease. Para naman sa ilang single, happy ka sa pagiging single mo pero mamimit mo pa rin yung soulmate mo soon. Yung pagkikita nyo ng potential person na ito, hindi agad magkasundo kayo. Marami kayong pagkakaiba. Ire-reject mo itong potential person na ito kasi yung love na ipinapakita niya sa'yo parang hindi na normal. Yung bang obsession na. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pinagbibigyan mo yung person mo. Kaya lang, bumabalik talaga siya sa dati niyang nakagawian. Wala kang naging choice kundi makipag-iwalay sa person. Ito na yung card mo, bottom of the deck na 4 of Wands, na ang ibig sabihin yung matagal na pagtitiis mo at paghihintay, marami nang naging magandang resulta. Kaya hindi mo kailangan mag-alala kasi may reward yung mga pagsusumikap mo at saka pagtitiis. At yung pinili mong landas, yun yung magbibigay sa'yo ng tagumpay. Kaya yung separation, nakakalungkot naman talaga yan kasi yung person mo, yung taong napakahalaga sa'yo, pakakawalan mo Pero, pinili mo din yung sarili mo na maging happy, na kahit wala na yung person. At saka yung 4 of Wands, single ka man or nasa relationship ay swerte at saka celebration. Ito na yung angel number mo, 9999. Your dreams are about to come true. Kung nagkaroon ng katuparan yung nais ng person mo, ganun din sa iyo. Sa umpisa, syempre mahirap yan tanggapin. Pero unti-unti, mararamdaman mo na maraming changes na nangyayari sa buhay mo dahil sa pag-apply ng positive sa buhay mo. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaka-resonate ka o hanggang sa tarot cards lang. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Gemini, Leo, Sagittarius, Aries, at Scorpio. Ang next naman, ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Siya pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon.